Isang mapagpalang araw sa inyo lahat guys. Sa ngayon ay sisimulan ko uli ang aking araw sa pagdidilig ng aking mga halaman. So samahan nyo ako guys sa activity natin sa ngayon at happy watching po. And have a blessed day po. So habang nagdidilig ako guys, ito naman na dalawang fur babies ko ay nagkukulitan. Yan, gustong gusto nila na naglalaro dito sa terrace. Kung nasaan ako, gusto nila nandoon din sila. So ito naman guys ang aking bayabas na nakatanim sa old container, old water container. So maraming bunga na ang napitas ko dito. At ang tamis at ang ganda ng kulay niya, kulay pink sa loob. May guyabano din ako dito guys, saka mga puno ng saging, lemongrass, oregano, saka ilang puno ng sili. At marami din gabi. Happy Thursday guys! Sa video natin ngayon ay gagawa uli ako ng napakasarap na mango graham refrigerated cake. Binigyan kasi ako ng aking pamangkin ng napakadaming mangga kaya ayan tuloy naisipan ko na gumawa uli ng napakasarap na mango graham. So ito nga guys, piniprepare ko na yung mga ingredients. Isang latang kondensada lang ginamit ko dahil ayaw ko ng napakatamis. 2 all-purpose cream at pinaghalo-halo lang natin yan. At ito nga, ilinalagay ko na sa malaking lalagyan yung mga graham crackers. At sunod yan ay lalagyan na natin ng mga hiniwang mangga. And then, lalagyan natin ng pinaghalong all-purpose cream tsaka kondensada. So, layer by layer, yan ang gagawin natin guys. 3 pack nga pala guys na graham ang ginamit ko dito. At tamang-tama para mapuno itong malaking lalagyan. So, ayan guys, lagyan na natin ng masarap na all-purpose cream at kondensada. So, ganyan guys, kadali ang paggawa ng mango graham refrigerated cake. Layer by layer lang na lalagyan ng mga hiniwang mangga at all-purpose cream na may condensed milk. Ayan, so patapos na tayo guys. Tamang-tama ito sa mainit na panahon. Thank you guys for watching. Salamat po sa inyong suporta. At shout out nga po pala sa mga mami dyan na busy sa ngayon. Thank you, bye! Bago ko nga guys na ipasok sa living room ang aking lobster claw plant, ito muna yung mga kaganapan. So marami ng tuyong dahon at sanga, kailangang alisin natin yan. So gugupitin ko lang ang mga tuyong dahon at sanga.
Pagkatapos niyan ay tatalian ko naman para hindi messing tingnan. Ayan, tatalian ko lang muna bago ko lagyan ng mga bato-bato. Ang lobster claw plant nga pala guys ay pinopropagate din ito through rhizomes. Ayan, kaya kung gusto nating magtanim ng bago, kailangan munang paghiwalayin ng mga saha na to. So, ayan guys, tapos na. Kaya lalagyan naman natin ng mga bato sa puno. Ayan, para magandang tingnan. At maiwasan din yung pagkalat ng lupa. Nako, tiyak na matutuwa naman neto si Catcher kasi gustong-gusto niyang paglaruan ng mga bato-bato. Naglalaro siya ng single jackstone. Ayan, nalagyan na natin guys, kaya ipapasok na natin to sa loob. At syempre, ayusin natin na sa magandang posisyon. So, gusto ko talaga guys, sa loob ng bahay ay mayroon ding mga halaman. Kasi yung mga halaman pala ay tumutulong din na malinis yung hangin sa loob ng ating mga bahay. So, maganda talaga na maglagay tayo ng mga halaman para fresh ang hangin na ating lalanghapin. Thank you guys!